This overthinking, the more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. So here po tayo, we have deers po. Sila yung mga Philippine brown deers. Sila yung local names nila here sa Philippines is mga usa or binaw. Then tinatawag din po sila sa mga ovomanomos na mga pusaka. So this one here, ayan po sila. Yung mga brown po na nagtatago or nagkukubli sa soil po or sa mga dahon, parang kambing din po sila. So if you notice po yung mga deers na nandyan po, wala silang mga sungay or antlers kasi females po sila. Yung mga sungay na or antlers is yung mga lalaki. Tapos yung mga antlers nila or antlers o sungay such as shed or yung sungay. Ano sila Philippine brown deer? May fastest growing bone. Napusa ka. Then ngayon po, walang mga lalaki na nakasabay na mga females. Kasi wala sila in the Sa other papakita, no? they need to protect the Parang females kambing po kasi kaso they're walang very sugat. ano po, aggressive sa mga females kahit hindi pa po nila mating season. Oo. So they need also to protect them kasi kinakagat sila tapos sinusungan. Then right now po yung mga deers namin, they're not able to get back released in the wild kasi kilala na po nila yung mga tao and baka gawin po silang mga kagaretang usa po or tapang usa. Yes po. Hinahan sila for food. Deer po or Ito yung sinasabi mong parang lapida. Yes po, this is the old Oo nga designs. naman. This one here naman po tayo sa Wings of Love Kerchief Dome or Pairing Dome. Yung female Philippine Eagle here po, ayun po siya sa taas, yung nakatalikod. Here po, yan po si Lourdes. She is the largest female Philippine Eagle here in the foundation or captivity. Ayan po siya, yung gumagalaw na brown sa taas, yung nandito sa harapan. And this dome po, this is intended for natural breeding or ano po, parang nami-mate sila. Before po, meron niyang lalaki and babae sa loob ng dome, tapos meron niyang partition po or boundary sa gitna ng dome. Tapos yung lalaki na Philippine Eagle, mangliligaw siya sa babae for about 2 years. Sa 2 years po na ongoing ng pangliligaw ng lalaki na Philippine Eagle sa babae po, magbibigay siya ng mga offerings, kagaya ng mga dahon, mga sanga, tapos mga pagkain. Tapos, ilulusog niya sa gitna ng partition for boundary. So, pag tinanggap po ng babae na Philippine Eagle, is compatible na sila. Tapos, yung mga biologists po na nag-observe sa kanila, they will remove the partition in the middle of the dome. Kapag meron po mga signs na hindi gusto ng babae yung lalaki po, tapos palagi sila nag-aaway. Buti pa ang eagle, may on the wings of love. Sana all. Pumapag-ibig. Sorry po kung nasiksik ako ha. Kaya they use operative art Ang upload lang po. or hindi sa it will take around 2 years pa po. Pumapag-ibig siya. Di pa siya may love life. Dito naman po is Philippine Eagles din. Si Big Honey sa first cage adopted by the Allied Botanical Corporation po. Tapos sa second cage po, yan naman po si Magilas adopted by the UCPB. So if you notice po, mas maliit yung mga kulungan nila or enclosures nila than the other Philippine Eagles. Actually po, that is intended for human imprinting. Then din po sila nililigawan ng mga keepers for about 2 years. Just like Vigo and Sir Bong po, dyan po nilagay si Vigo before, tapos si Sir Bong po. So nililigaw siya kay Vigo for about 3 months lang. So nagbibigay lang siya ng mga pagkain, mga down ng mga kanya. Mas prefer po nilang ganyan kalit yung enclosures nila. Kasi para hindi po masaktan yung mga keepers po or makalmot po ng mga Philippine Eagles. If once po kasi kayo makalmot ng kuko ng mga Philippine Eagles po, matagal gumaling yung mga sugat kasi puno ng fungi yung mga kuko nila galing sa mga pagkain na kinakain nila tapos nabubulok sa kuko nila. Tapos, nata-transfer po to ano po, kalmot. Yes. Marilyn, yung mga eagles, pumapag-ibig. Yes po. There are ones that are Amanda May, shout out.
pinapakain namin ng isda. Yes po, they need also to maintain their weights po kasi para na rin sa protection nila. Kasi yung mga Philippine Eagles po, they died due to the cardiac arrest kasi uminis na po sila. Kaya minimaintain po yung timbang Yan, nila. 2015. This one here po, we have another saltwater crocodile. I think, ayan po si Rocky. Ayan po siya. I think he is already 29 or 30 years old na siya ngayon. Tapos, nag-rapet siya sa bahay nila for about 27 years. Then, turn over siya dito ng ulan niya because he's very big. And they're not able to support Rocky anymore. Is it normal ba na mag-alaga ka ng ganyan? Hindi po siya normal. Yes po. Pero ngayon po, hindi ako sure kung nahuli po siya. Kasi yan ang number po. Pero naalagaan naman po niya ng maayos si Crocky po. Yes. Anong name niya? Crockett? Crocky po. Crocky. Crocky. Very cute name, pero he's very Crocky. aggressive. Okay. Ayun naman yung mag-asawa namin po or couples namin ng mga Philippine Serpent Eagles. Yung, ayan po yung nasa harap, ayan po si Talabawe, yung lalaki. Tapos yung nandito naman po sa kaliwa, ayan naman po si Mugato. So meron siyang identification po kasi si Mugato po, meron siyang nunal dito sa beak niya. Tapos mas maliit siya than Talabawe. Tapos ayun po si Talabawe, mas malaki kay Mugato. Tumilbig yung mga balahibo. Yung mga ganyan na birds po and also with the other animals po, tinatawag silang polygamous po kasi meron silang multiple partners. Iba po sa mga Philippine Eagles, they are monogamous. One partner for life. Oo, for life. Sorry, Daddy. Dito naman po, meron kami mga tinatawag namin na mga giant scaps owl. Ayun mo yung sa gitna, yung nagko-camouflage sa mga sanga or sa mga kahoy po sa gitna. Yung mabalahibo na light brown. So if you notice po, they are not too big for the category of giants. They are called giants po kasi yung mga common na scaps owls, kasing laki lang ng ating kamao or fist. So sa pamilya nila, sila na yung pinakamalaki. Kaya tinawag silang giants. Then sila po yung mga quagga dito sa Philippines. Naka-camouflage po siya sa kahoy. Mas kita siya dito po na part. Ayan po, yung nakatayo sa sa gilid po. Here po. Ayan po siya, natutulog siya po. Ayan po yung brown na may parang ano po, dalawang tenga sa ulo niya. Ayan po sa taas po, yung brown. Ito ba? Kumakita. Kuya. Ayan po, yung parang kahoy din po. Ayan po. Kakulay siya ng Apo, ayan po siya. This one here po is a 25-year-old female Philippine Eagle. Yan po si Pangarap. And she's been adopted by the Aboitiz Power Corporation po. So yung adoption payment po nila is 200,000. Ayan naman po si Pangarap. pangarap. Pagbabago pala. May Tayo sa pagbabago. Amanda may si Pangarap. Pangarap doon pagbabago. Kasi female po si Pangarap. Ah, okay. And this one here po, this is the flags of all the adopters of the Philippine Eagles, just like Sinag, adopted by the Philippine Airlines. So yung mga adopters ng Philippine Eagles po, they have their own advantage kasi they can use the face of the Philippine Eagles for logos, commercials, and brandings. Just like this, the Cebu Pacific Airlines, meron silang eagle. Si Vigo po is adopted by the Eagle Cement, meron silang eagle po. Sa Boysen, sa In Life, sa Uy Masuy, and sa Enchanted Kingdom po, meron silang ride na Philippine Eagle. And this one here po si Zeus, adopted by Kuya Kim po and his wife, Mrs. Felicia Atienza po. Ayan po siya. So, ayan po si Pangarap, adopted by the Chinese businessman, Mr. Uy Shunshong Ang. Uy, Xing Xiang Kang. Marilyn, magbabago na. Pagbabago. Doon po sa social media. Pero sa personal, iba po yung Ayan po yung white. So, white po siya kasi juvenile pa po siya or bata. Kapag naging adult na po siya, nagiging brown na po siya. Kagaya nila tapos yung brown.
Misa-misa kailangan din natin to. Yes po. Sa last page po, ayan po si LDI. Ang meaning po ng LDI po is Lacquer Drug Incorporation. Kumpanya po siya ng mga gamot na para sa mga manok po or mga hayop. Then si LDI po yung nanay ni Vigo, yung sa 1,000 na Philippine Peasants. Then ngayon po, she's already a widow na. Kasi patay na yung asawa niya si Chay. Bago naman tayo si Chay po, nagkaroon sila ng 7 successful kasali na si Vigo. Bago siya dumating dito po in 1993, kaya siya yung pinaka-old or eldest Philippine Eagle here in Aray po, here in the foundation po. Nabaril siya galing sa Rangani po in her wings. Kaya right now, she's able to fly high anymore. Yes po. Nanay. Dito na po is one of the most photogenic. And natay lang din po talaga. Dami namin paniki sa puno. Hindi naman ho yata sila. So here po in our Macac Island po, so we have over 20 Philippine long-tailed macaques or monkeys. And those monkeys or macaques, they are very good swimmers po. Tapos magaling sila manghuli ng tilapia sa tubig, tapos kinakain nila. Bago po sila manghuli ng tilapia po, meron po isang unggoy na kapag kumakain siya, hinugasan yung pagkain niya sa tubig. Tapos na-notice niya po na lumalapit yung mga tilapia sa tubig. Tapos hinihuli niya po yung tilapia. Nakarating tayo dito. And you can also take a picture here po. Lalagay dito ba? Tapos mo? Pag hindi Yes po. Group picture po. lahatan na. Group na lang. Agila, otog lasting na mo. Pagka pala gumanas ka ng ibon sa kanya ka na. Hoy, lahatan na. Pito-pito. Bawal yata. Ay, masasanggahan yan. Kita ba ako? House music.